Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. Ito kasi siya, minsan ayaw magsabi ng totoo. So, sometimes I have to ask the guards inside. But, Okay, ayan na nga, no? Pakinggan po natin itong si Kitty Duterte kasi po may update siya patungkol dito sa kay Tatay Digong, no? Kung ano yung mga ginagawa ni former President Duterte sa loob ng kulungan ng ICC. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang buong interview ni update ni Kitty Duterte. At ito, pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte, no? Na nangunguna po sa presidential preference. Mamaya ipapakita ko yung ranking, no, na nagsimula kay VP Sara down to sa pinaka-last, no, kung sino yung mga natitipuhan ng mga taong bayan na gustong maging presidente sa 2028. At balita ko pa nga sa ibang mga surveys, itong si Martin Romualdez, pinaka-last. Pinaka-last. At ito ngang si Senator Marcoleta nagsalita na nga dito sa online gambling na sobrang lumalala ng lumalala na itong mga nabibiktima din dito, no, mga pamilyang nasira dahil dito sa online gambling. And itong mga online gambling na ito, gumagamit ito ng mga sikat na mga artista. At ito, nasabi na, nabanggit na nga ni Senator Marcoleta, hindi man niya pinangalanan, hindi man niya sinabi na si Vice Ganda, pero halatang halata na ito mga biro ni Vice Ganda, gumagamit siya ng tao para masaktan, para pagtawanan siya. Ito si Vice Ganda na hindi naman siya nakakatawa, 'di ba? Pero yan, pakikinggan natin kasi pinariringgan po ni Marcoleta itong si Vice Ganda kasi ikaw banggit ka ng banggit doon sa Showtime na mga shows ninyo, advice ka ng advice sa mga taong bayan na yung sugal, yung gambling na yan, wala talagang mga yumayaman dyan. Nakasisira yan ng bla bla bla. Dami niyang batikos sa mga nagsusugal. Pero siya rin naman pala ay nagpro-promote ng sugal. Kakahiya ka, Vice Ganda? Ang kakapal ng mukha mo. Sa bagay, kabayo eh. Ang kakapal ng mukha mo. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, heto, unahin muna natin itong kay Senator Marcoleta patungkol po sa online gambling.
Vice Ganda, ano na yan, booking ka ngayon, nagpo-promote ka pala ng sugal, online games dyan na mga sugal, 'di ba? Tapos may nakita pang video doon sa Showtime na ikaw ay advice ka pa sa madlang people na huwag kayong magsugal kasi bla 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 bla. Utot mo, Vice Ganda. Kasi hindi mo maiiwasan, no, na pera-pera lang talaga ang buhay. Ang buhay mo pera-pera lang. Gumaganda ka dahil sa pera. Deserve mo 'yan na ibinuking ka ni Marcoleta. And by the way, bago ko ito ipapakita sa inyong video ni Marcoleta, unahin muna natin ito, nakalimutan ko eh. Ito yung presidential preference. Ngayon, kumakalat ito sa social media, itong balita na ito, na si VP Sara po sa surveys ay nangunguna sa gusto ng taong bayan na mapresidente sa 2028. And Inday Sara Duterte got 31.4%. Okay? At nang sumunod dito ay si dating Vice President Leni Robredo. Nakakuha siya ng 13.3%. Followed by Raffy Tulfo, 10.3%. Followed by Bongo. Sinali nila si Bongo dito kasi nag-number 1 sa pagiging senador eh. 6.5%. Ayan, si Bongo. Senator Amy Marcos, bakit nasali pa si Senator Amy? Wala na yan si Senator Amy. Amy Marcos, 4.4%. Ayan, sobrang maliit. Bam Aquino, bakit nasali si Bam Aquino? 3.1%. Grace po, wala na, luma na ito si Grace po, 2.1%. Robin Padilla, 2.0%. Wala namang in-announce si Robin Padilla na gusto niya maging presidente. Riza Hontiveros, ito yung dapat ilagay kasi nagpaparinig na ito na gustong tumakbo sa 2028. Ayan, deserve mo yan. Pang last ka. Hindi nga nakapasok si Martin Romualdez. Wala si Romualdez sa choices dito. Okay? Si VP Sara po ang number 1 ng gusto ng taong bayang maging presidente sa 2028. 31.4%. Ayan, okay? At least pinakita ko sa inyo. Tayo po ay mag-pray na si VP Sara na po ang maging presidente sa 2028 at tuloy-tuloy na po ang pagbabago dyan kapag si VP Sara. Hindi kagaya ngayon, tama itong si VP Sara na si Bongbong Marcos ay hindi marunong. Totoo naman eh. Hindi marunong. Okay, so punta na tayo dito kay Marcoleta. Okay, pasok. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. No, total ban. Remember ha, ang ating presidente na si Bongbong Marcos, ang dami niyang rason bakit hindi niya totally i-ban itong online gambling. Kasi raw, sabi niya, malaki raw revenue dito. Ang tax dito, maapektuhan ang tax ng bansang Pilipinas. Na hindi na inisip ng bangag na ito na sobra pong daming mga buhay ng mga Pilipino ang nasira dito. Ako sa totoo lang wala na akong pakialam kung wala na tayong makuhang tax dito sa online gambling na ito. Wala na akong pakialam dyan. Ang importante sa akin, ang buhay ng mga Pilipino na mga nasisira, yun ang unahin nating i-save. Na yun naman talaga ang purpose natin. Bakit natin binoto itong mga government officials na ito? Para naman gumaganda-ganda yung buhay natin.
But because of their wrong decision, kagaya na itong desisyon ni Bangag, ayan, ang daming mga pamilya na naapektuhan sa paglalaro nitong mga online gambling na ito. Instead, na itong pera na nilalaro nila ay mapupunta sa kanilang baon ng kanilang mga anak, pagkain ng kanilang pamilya, ay napupunta na lahat doon sa online gambling. Lumalaki ng lumalaki ang kanilang mga utang. Kasi wala na pong pinupuntahan itong kanilang mga sweldo, kundi dito sa sugal na wala namang yumayaman dyan. Tapos nakakahiya pa itong kabayo na ito, sikat na sikat, siya pa yung nagpro-promote ng sugal. Ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Paano yung wetting? Ako po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. So, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs, for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Batas mo yata ito, Senator Zubiri. Funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. Paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number 1, gusto ko ring iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair.
PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sangayon ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social ogre siguro. Ano po ang ginagawa ng DICT, for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaking? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang 2 uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo na kalakip sa kanilang lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung... Lagi itong ini-advertise sa mga platforms, di ba? Facebook, YouTube, Isang concert. Ngayon ito na yung kay Vice Ganda, ha? Ito na yung sinabi ni Marcoleta. yun lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Grabe. Napakawalang hiya nung tao na yun. Napakawalang hiya mo, Vice Ganda. Mr. Chair, ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, Kasi si Marcoleta ito,
syempre nabanggit niya dito sa hearing na ito ang nag-concert. Sino pa na bang nag-concert? 'Di ba si Regine at si wala namang ibang nag-concert pang iba kundi talagang sila yun ni Regine at ni Vice Ganda na binanggit pa, binash pa nila, pinagtawanan pa nila si Senator Marcoleta. Ano bang katawa-tawa ni Senator Marcoleta, Vice Ganda? Na ikaw nga wala kang alam sa politika. Hindi mo ito kumbaga hindi mo ito forte, Vice Ganda, itong sa politika. Ang forte mo ay yung pagpapatawa ng korne. Yung mga patawa mo nga Ang mabuting komedyante na magpapatawa ay yung komedyante na hindi gumagamit ng tao para saktan, lait-laitin, para matawa yung tao sa iyo, Vice Ganda. Yun lang sa akin. Ikaw, bago ka pagtawanan, bago ka magpasikat, tumatawa yung tao sa mga jokes mo, gagamit ka kasi ng ibang tao para saktan mo. You make fun out of it. You make fun of you make joke of these other public figures, Jessica Soho, Marcoleta, si Duterte, o lahat na lang siguro mga sumikat ka lang dahil sa mga sikat na taong pinaglalait mo. Di ba? So, wala kang karapatan na lait-laitin mo ang kapwa mo tao. Kasi hindi ka naman nila inaano, Vice Ganda Huwag kang magpatawa gamit ang ibang tao. Bakit itong si Michael V? Nakakatawa man yan mga komedyante niya, pero hindi siya gumagamit ng ibang pangalan ng tao para pagtawanan siya. Sina Pokwang, nakakatawa yun. Pero hindi naman sila nanglalait ng ibang tao. Yung mga veteranong mga, the Comedy King, Dolphy. Nagpapatawa siya through sa gagawa siya ng senaryo o skit na nakakatawa. Kasi ikaw, hindi ka kasi marunong. Matalino ka lang sa panglalait ng iba para pagtawanan ka. Yun naman ang katotohanan. Na kung akala mo, manglalait ko, for example, nilalait mo si Jessica Soho, na sobrang taba ni Jessica Soho, di ba? May joke kang ganyan. Ikaw, ang tanong ko sa iyo, maganda ka ba? Yung pangalan mo ngang Vice Ganda, hindi yan bagay sa iyo. Alam mo ang totoong bagay sa iyo? Vice Plastic. Kasi plastic ka na pagkatao Tingnan mo yung buhok mo. Hindi naman yun sa iyo. Hindi yan galing sa katawan mo yung buhok mo. Tingnan mo yung mata mo. Hindi man yan galing sa iyo yung mata mo. Fake man yan. May contact lens ka. Diba? Para gumanda ka. Tingnan mo yung paa mo. Sobrang liit ng paa mo. Nilagyan mo pa ng pampalaki yung puwet mo para ang tingin ng tao, ganda ng katawan mo. Puro ka plastic, puro fake yung mga pinakita mo sa taong bayan para maipakita na maganda ka kasi Vice Ganda 'di ba? Ako Vice Ganda, hindi man dapat kong sasabihin, wala akong right para laitin kita sa ginagawa mo sa katawan mo. There's nothing wrong with it. Pero the fact that nanlalait ka ng ibang tao, pinagtawanan mo si Marcoleta, tingnan mo yung mukha ni Marcoleta, tingnan mo yung katawan ni Jessica Soho, kung manglalait ka, hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Na ang dami mong iniba sa sarili mo
para ka lang magmukhang maganda na hindi naman. Di ba? Ikaw ang type of komedyante na hindi ka marunong tumingin sa sarili mo sa salamin. Kasi yung mga jokes mo ginawa mo, yung mga contestant dyan sa Showtime di ba? Yung mga audience naman tawang-tawa sa'yo. Kasi yung mga, kung anong nakikita mong depekto sa contestant, babanggitin mo. Tapos tatawa yung tao kasi, siyempre, matatawa talaga kasi pinagtawanan mo na yung physical ng tao. Di ba? Like for example, there are many videos circulating about the Pilipinas Got Talent. Instead na yung talent ng tao ang mafo-focus, nilait-lait mo. Sa mga jokes mo, ikaw pa rin ang bida. Bigyan mo na, yung sa Pilipinas Got Talent, bigyan mo ng portion yung tao na sumikat. Sikat ka na kita ko na yun, yung mga nagmamagic doon sa Showtime. Nilait-lait mo para pagtawanan ka ng audience. Vice ganda, it's not your show. It's Pilipinas Got Talent. It's the talent of the Filipino people that will showcase on that show. It's not your show. Judge ka lang doon. Isa ka sa mga judge. Ha? Pag-judge ka lang. Manood ka lang. Huwag kang magpatawa doon. Huwag kang mag-joke doon kasi nadidistract ang concentration ng mga contestants. Diba? Ginagawa mong Showtime sa bagay, sa Showtime, ikaw yung bida. Ikaw naman, sa bagay, mga feeling entitled naman yung mga klaseng bakla na kagaya sa iyo Enough is enough, Vice. Sikat ka na. Give chance to others na sumikat, na give them time. Paano naging Showtime yan? Kung ikaw yung lagi ang bida dyan, nagpapatawa. Ako, I have no problems about Fong Navarro, Chong Hilario, Ann Cortez kasi marunong silang alam nilang marunong kasi silang they can adjust sa kanilang sarili na hindi na sila hindi nila agawin ang eksena ng contestant o any Buti kung wala nang contestant, wala na, kayo na lang ang mag-usap-usap because meron namang ganyan na pangyayari sa show ninyo na kayo-kayo na lang yung nag-uusap. Okay lang yun. Pero kung, di ba, there are many times sa show mo na pag iwanan na yung contestant kayo na yung bida. Kayo na yung nag-joke-joke sa stage. Hindi nyo na binigyan ng pagkakataon ang mga audience, ang mga contestants na sila yung kaya nga sabi ko ang magaling na host, host ka lang you know what's the meaning of host? Ano ka lang? Host ka lang. Meaning, there are characters on the stage, highlights, mga important characters that you have to highlight. You have to host them. Hindi yung host, yun po yun ang bida. Tingnan mo yung mga host sa pageant. Sino yung mga bida doon? Yung mga contestant. Yung mga babaeng contestant, yun ang mga bida. Ang host, siya lang yung parang anong tawag doon? Siya lang yung mag-uplift sa mga contestants. Siya lang yung maggawa ng follow-up questions. Siya lang yung magbigay ng outline ng kabuuhang sequence of events sa loob. Pero hindi ka bida. Okay? Binibida mo ang mga contestants. Kagaya rin lang sa Showtime. Paano dyan sa Showtime? Ikaw yung host. Ikaw yung bida. Ikaw yung pinagtawanan. Ikaw na lahat.
ikaw na siguro ang director rin. 'Di ba? Kaya sometimes kung merong ganyan, lumalaki ang ulo natin. Saya hindi na ako naninibago na lumalaki ang ulo nitong bakla na ito kasi sa ugali pa niya, kitang-kita na natin na doon papunta. 'Di ba? Feeling entitled eh. Alam ko po, malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will... And one thing, hindi kasi bagay sa kanya na magbida-bidahan siya sa Showtime kasi po, ang galing mong mag-advise ng mga contestants, ayun pala, ikaw pala ang dapat i-advise. Oh, dapat kang advisean na ikaw, Vice Ganda, wag kang mag-promote ng sugal. Nagpo-promote ka ng sugal eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo doon sa show mo na, wala akong nakikitang nagsugal na yumayaman. Nakasisira yan ng pamilya, bla bla bla. Ang dami mo pang mga advice. Yun pala, dahil binigyan ka na ng pera sa sa sugal na yan to market their online gambling, wala na, nakalimutan na dahil sa pera. 'Di ba? Wala bang masama? Sa totoo lang, no? Walang masama sa pagpo-promote mo dyan. Wala, kasi legal yan eh, legal. Pero hindi bagay sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Hindi ka naman vlogger na kagaya noong mga... Kaya nga, yung ibang mga vlogger rin, yung mga Islawamos, natural na mag-promote sila ng mga online gambling kasi it really reflects their personality. Sila Wamos. Ikaw, it doesn't reflect your personality. Kasi ang pinoproject mo, mabait ka. Pinoproject mo, komedyante ka na nag-a-advise kuno sa mga contestant dyan na ikaw yung mataas, ikaw na yung magaling sa lahat. Yun pala, nagpo-promote ng sugal. Di ba? So, hindi bagay sa'yo. What do I mean? What do I mean is, ikaw, plastic ka na pagkatao. Plastic ka, sobrang plastic mo. Pati yung ugali mo, na pinoproject mo, hindi yan tunay na ugali mo. Plastic ka, Vice. Plastic ka. will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Mr. Chair. Sa temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na Let tayo. me interrupt Senator Marcoleta. Ako po ay... Okay, so yun na po, natapos na yung kay Marcoleta na doon. Okay? So, ayun. Mabuti na lang na nabanggit yun ni Senator Marcoleta. Okay? Kasi sobrang yabang, sobrang plastic eh. Di ba? Ito, punta na tayo dito kay, kay Kitty Duterte. Update po kay Tatay Digong sa ginagawa niya sa loob ng ICC. Ito,
Miss Kitty, pasok. Na makita at makarinig ng balita kay Tatay Digong. So first question is, kamusta po si Tatay Digong in your visit today? So, okay. Hello! Beautiful. So, manahid lang po na I will make this medyo short today since I am yet to get breakfast like I told them kanina and napagpaghaton. But for the visit today, it went very light. There were lots of laughs today as compared to the other days. Maybe because nung first day, medyo alam mo na baguhan kasi we haven't seen each other in like a couple of months. So it was emotional the first time. But this visit was quite light. We were laughing the whole time and there was even this moment where he grabbed the microphone sa mga nakikinig and he told them in Bisaya na ito pakinggan nyo, tawa kami ng tawa. Kaya ayun, so it was a light visit and he's okay. Today I was able to bring him snacks because to make up for my forgetfulness yesterday, I was able to bring him his favorites. Ayun, actually may hawak ako na Coke Zero kanina, it's in the car. But I got him his favorite nacho cheese Doritos, caramel waffles, sa isang Coke Zero and Gatorade. Kaso he was able to finish the Gatorade pero yung Coke Zero hindi na naubos. So ako yung nagdala ngayon. Ayun, he kept asking today about my mother and of course I reassured him na we're doing everything we can and that she is okay, she is well. Of course she misses him, they miss each other. But ayun, sadly we have to cope up with the situation. And ayun, yung may pinaabot lang siyang message to my mom na you and only you daw. So baka magalit yung mom ko pag ano. Hindi naman, pero ayun, he just wants to reassure my mom because he knows that she is in a lot of agony pag hindi niya nakikita yung dad ko. Syempre, they've been together for so many decades already. So, of course, they're used to each other's company. And ayun naman, yung ibang kwento namin is about the people here outside. So, I was able to talk about everyone, his supporters who wait every day outside. And he asked kung ilan ba today. Sabi ko, I'm not sure, but I did see a few a while ago before I went in. And so, at least now, may kwento ako para sa next visit ko na medyo madami kayo dito. So, masasabi ko yun sa kanya because he was smiling about it. And kunento ko sa kanya na sometimes, especially in the Philippines, nilalapitan ako ng mga babae na medyo kaedad niya or may edad na umiiyak sa akin, Kitty, kailan ba lalabas yung papa mo? Miss na miss ko na siya. Ayun, parang kinilig naman siya doon. He was happy to hear it. And ayun, he's happy to know that you're still showing up, you're still here to love and support and, just be there through this very overwhelming and challenging journey of yours. May napag-usapan kayo about current events in the Philippines? That was nagkausap sila ni VP on the phone, so I left it to VP. So, VP was able to read him the newspaper and ako naman yung sa usual, family matters. Kasi ang dami niyang tanong usually. Ngayon, napag-usapan namin si Mira na ayaw pumasok, medyo matigas yung ulo. We had a hard time with that today. Sabi niya, nasabihan daw si Mira pag hindi siya pumasok, hindi daw siya uuwi. So, ayun. And then we just went back and forth about every single member of the family. Kinamusta niya, kamusta si Kulong, tapos si Inday Sara na naman, si Sebastian, and then me. And ayun, sabi niya, para sa akin daw, hindi mo na daw magpaligaw. So, ayun, kailangan kong sundin yun ngayon. So, ayun, yes. Kitty, you're so beautiful. My question for you is, Yes. before kasi nakita ko, with me. Oh, alam ko may picture tayo dati. Ang ganda natin dalawa dun. Ma'am, tanong ko lang sa'yo, kasi alam ka ni former president, may tatlong ang billboard, one is the biggest in Makati. Yes, he actually memorizes where they're located, yung mga billboards na yun. So, sometimes, kamusta niya yung billboard mo dun sa ganito, sa location na yan? Okay naman, nandun pa rin. And I do send him pictures of it, all of them also. And
minsan tanong niya pa, oh, kailan ba yan madagdagan? Sabi ko, hintay ka lang, hindi pa tayo masyado sikat next time na. So, ayun. Kasi yung sa Makati nakita ko. Pero yung sa Davao, ito others. Thank you for that. Yes, Oo. thank you. Anong oras nag-start ang visit mo, Kitty, today? It started at 2:30. So, nabago oras. Ended at 4. Bago lang. So, it was the usual 1 hour and 30 minutes. Tapos, ayun. Very eventful naman ng aming ngayon. Puro tawanan, puro actually, I tried to massage him, his hands, ganun. Yung mga pag-ganun lang, sabi niya okay lang daw siya kasi he feels strong today. So, ayun. Quick question lang. Is the characterization of your father physical appearance being bones and skin still carries? I wouldn't say bones and skin. Of course, they have to feed him there. It's their responsibility, their obligation. But yes, he is losing a lot of weight, and but also we concluded na it comes with the aging, of course. He realized na minsan nga sinasabi niya, oh, I am 84, I am 85. No! Buwang ka, you are 80. Ayun. So, bata pa ka. Hindi pa pwede. So, ayun, I remind him na, hindi, bata ka pa, malakas ka pa. Dami mo nga nakakrush sa'yo dyan sa labas eh. So, ayun, tumatawa lang siya. Ayun nga, of course, he lost weight. Lalo na as compared to before he was taken. Kasi, syempre at home, he can eat whatever he likes. He has a support system. And ayun, of course, when you're in a place you don't belong to, it comes with the emotional and the mental and the physical distress. So, anyone would understand kung bakit pumapayat siya. Correct. He doesn't have the appetite. But he does eat. He does eat. Ikaw, Kitty, have you recovered from the trauma in Villanueva Air Base? Ako, yes naman, I would say. Kasi, it really came with the kind of upbringing both of my parents gave to me. Kasi, my mother is very tough. She's a disciplinarian, very authoritative. My father, he's very gentle. Kung sa atin pa, konsentidor. Pero I think that certain dynamic that they created really molded me into, who I am today and, what I'm capable of taking in. Just So, to follow, I am okay. Just to follow up on my previous question, Kitty, can you share to us the activities that your father is doing there, like walking perhaps, or what, and any other activities? Ito kasi siya, minsan ayaw magsabi ng totoo. So, sometimes I have to ask the guards inside. But as of what I've heard, there are times that he does walk around. Like I always remind him, uy, pag bilad dira sa init, kay para na sa imong muscles o sa imong buko, kailangan maglakaw-lakaw ka, kailangan malihok mo imong lawas. So, sometimes, sundo niya, sometimes dili, he's a really stubborn guy, so it really just depends on what his mood is for the day. He does walk around sometimes, he does read sometimes, he watches different channels sometimes, and he can't use the laptop because he isn't techie at all and he doesn't know how to use it. But ayun, TV, lakad, and yun, talking to us as well. Just one last question. You mentioned before that he's looking out by the window, thinking if may tao pa ba sa labas. Can he see the people outside, or is it up? No, he can't. Okay, that's Parang alam mo kung muni-muni niya, correct. ganon. Okay. When parang, well, I think all of us naman, in our solace sometimes, we get too deep into our thinking. So, just the same with him inside, napapaisip siya palagi. He thinks of the family, he thinks of everyone, the supporters, and sometimes he would even joke around na, uy, ako din, I was looking by the window, last night I was talking to you, did you hear? Tapos sabi niya, oh, narinig ko, nag-reply nga ako, parang ganon. So, he's still the same joker, a very humorous person, and ayun, ang sabi niya, do not worry about him daw, kasi sanay siyang mag-adapt to what life brings. He's used to dealing with whatever cards he's given. So, yan yung sabi niya. Thank you, Kim. Alam ko gutom na siya. No? May question ka, go. Taga Davao, go.
Yes, sir. Oo, sir. you plan for 2028? Sino? Ako? Hindi, secret. Madami akong plano para sa sarili ko muna. not the right word. Sorry? will come? Yes, yes. Ayun, it's not my time yet, and both my parents, they know of my personal plans, and ayun, I don't want to make any premature announcements. So, ayun, I'm thinking of me muna. I still have a lot of improvement and a lot of growth to, you know. Yes. She hasn't eaten, pero can we few minutes for pictures? Yes. Okay, ganito. you. Yung mga Sila mariners masyado. na may deadline, nasasakay na, halina kayo. Bilis. Thank you, Kate. Okay, dito. Okay. So ayan, natapos yung interview ni Ma'am Kitty Duterte at ayun, nabanggit doon kung ano naman, nasa mabuting mood naman itong si Tatay Digong at that's a good news to us na kahit matagal nang nasa loob siya ay parang nag-a-adjust na siya sa sitwasyon niya, di ba? At hopefully, no, ay maganda ang result sa ngayong September kasi September man yung pre-trial niya, di ba? Kung siya ang matutuloy ba, malakas ba ang ebidensya o dito natin malalaman kung ibabasura ba ito ng ICC o ituloy yung kaso. Okay? So, let's hope lang na tuloy-tuloy lang ang masayang mood ni Tatay Digong kasi po alam naman natin na dapat maiiwasan niya yung depression sa loob. Okay? So it's a good thing na na-adapt niya at least nakakatulong yung mga bumibisita na mga anak niya at pamilya niya, no? So ayan, tayo ang makontribute natin dito ay hindi pa rin natin titigilan ang pagsuporta natin kay Tatay Digong. Ipa-feel pa rin natin sa kanya at ipakita, no? Kahit hindi niya makita, kahit ipa-feel lang natin sa kanya, no? Especially diyan sa mga tao diyan sa The Hague at sa yung mga nagrarallies every Sundays and Saturdays, Fridays, no? Patuloy lang tayo para kung mabalitaan po ni Tatay Digong na ganun po yung mga ginagawa natin, na ipinakita natin yung mga pagmamahal natin, ay dun lalakas yung loob ni Tatay Digong. Okay? So, yun lang po. Mag-comment, mag-react po kayo. Ano ang masasabi nyo dito sa mga topics natin? Mag-comment, mag-react po kayo at usap-usap tayo sa mga argumento nyo dyan. Okay? And don't forget na i-like at saka i-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan. Okay? And sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ngayon mo pa lang ito nakita, please subscribe Donmar TV. Okay? At libre lang yan, walang bayad yan na mag-subscribe para updated kayo lagi kay Tatay Digong at sa mga current issues na itinatalakay natin. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.